Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong June 20 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo dito sa daily chart time frame ni Pepe. At ayan, mapapansin po natin dito na nitong nakalipas na June 14 ay nagkaroon po siya ng breakout dito sa lower portion ng kanyang pattern na ito. At ayan, nagkaroon pa siya ng retest dito sa kanyang binasag na lower portion ng ating pattern na ito. At sinubukan po niyang bumagsak pero nagawa pong pigilan ng major support line natin dito sa 40 digits 1083. Kaya zoom out po natin. Ito po yung ating pattern. Isa po itong ascending wedge pattern. Isa po itong pattern na kung pag nagkaroon ng breakout sa lower portion ito, ay matindi po ang kanyang posibleng ibabagsak. Posible po siyang umabot hanggang dito sa 50 digits 438 kung sakaling ito ay nagkaroon na ng breakout sa kanyang lower portion na ito. At yan na nga yung nangyari. Nabasag po yung kanyang lower portion nito at inaasahan po natin na posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 438 na napakababang presyo ni Pepe. Ngunit ang nangyari po rito ay meron po kasing tumapat rito na isang matibay na support line dito po sa 40 digits 1083. Napakatibay po ng support line na ito at ito po yung nagsilbing harang o naging hadlang sa pagbagsak ni Pepe. Yan, yung marami pa namang gustong bumili ng Pepe sa mababang presyo. Pero sayang. At may matibay po talagang support line dito. Ibig sabihin dito sa support line na ito, 40 digits 1083. Ibig pong sabihin nito ay marami pong mga investor ang handang bumili sa presyong ito kung sakaling bumagsak si Pepe rito. Kaya kung sakaling bumabagsak siya rito, ay ayan, bili ng bili yung mga whales. Mga whales po siguro bumibili rito or yung halos majority na rin ng mga investor ay bumibili sila dito. Kaya imbis na babagsak siya, ay ayan, tumatalbog po siya at ang kung pag magpatuloy po yung puwersa ng mga yung mga buyers dito sa 40 digits 1083 ay mauuwi lamang po yung price action ni Pepe sa pagko-consolidate or magsa-sideways lamang po siya dito sa ibabaw nito hanggang sa makarecover yung mga bulls para muling ipagpatuloy ang kanilang pag-akyat sa presyo. Kaya yan, dapat ay nakabili po tayo rito or medyo malaki ang bibilin ko rito. Sa pagdating po sa akin ay medyo dadagdagan ko po yung bibilin ko rito kasi sa tingin ko ay matibay po kasi talaga ang support line na ito. Kasi yung pag hindi po talaga kayang basagin ni Pepe ang support line na ito ay dito na po siya makaka-recover at magpapatuloy siya sa kanyang pag-akyat. Kaya ayan, mga major support line. Basta mga major support line po talaga ay medyo dinadagdagan ko po yung mga binibili ko rito. Kaya yan, na-trigger po yung ating buy pending order dito noong pang nakalipas na June 14. Ayan, nakabili po ako rito. Kaya, ayan, yan po yung pinaka-latest trade na natin dito. At pwede pa tayong bumuli ulit rito kung nakukulangan tayo sa ating nabili rito. Pero, kung sakaling nabasag po yung support line natin na ito, ang 40 digits 1083 na ito, kung sakaling nabasag po ito, ay ang pwede pong bumagsak itong si Pepe hanggang dito sa 40 digits 438. Ayan, at dulot po yan ang kanyang naranasan na breakout dito sa lower portion ng ating ascending wedge pattern na ito. Ayan, at saka hanggang sa ngayon ay bearish pa rin po yung mga signal natin. Yung ating indicator dito ay ayan, kulay red. At mahaba na po siya, habang humahaba po siya ay patuloy po na lumalaki yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay bearish pa rin po ang may control sa market ni Pepe. At ganoon din po yung ating mga hazard indicator dito. Mga nabubong QQE bars natin ay kulay red. Ibig sabihin ay sang-ayon po ito na bearish ang market condition ni Pepe. Yung tanging pumipigil lamang po talaga sa pagbagsak ni Pepe ay ang major support line natin na ito. Kaya kung pag bumigay po ito, ay yan, sa tingin ko ay todo po ang kanyang ibabagsak hanggang dito at aabot po siya rito sa
for 0 digits for 38. Pero para sa akin ay okay po yan. Yung mga iba natatakot na kung bumagsak itong si Pepe sa presyong ito. Pero sa akin ay sa tingin ko ay mas masaya po yan kung pagbabagsak po siya rito kasi makakabili po tayo sa mababang presyo dito. Lalong lalo na at nakapag-take profit po tayo ng ilang beses dito kay Pepe. Ayan, dito. Nung umangat po siya rito. Kaya naka-4 na take profit po ako rito. Kaya maganda na rin kung pagbabagsak siya ulit rito para makabili muli. Ayan, dadagdagan natin. I-reinvest ko po yung mga na-take profit ko po rito. Kaya, ayan, maganda po yan. Kaya hindi po dapat tayo natatakot kung sakaling bumabagsak si Pepe. At, ayan, kasi binibigyan po tayo ng opportunity para muling makabili sa murang presyo at pwedeng at tayo ay kumita muli sa muling pagbangon nito. Kaya, ayan po yung aking mga live spot trading positions ngayon kay Pepe. Ayan, meron na lamang po akong dalawa na sell pending order dito at dalawang buy pending order dito sa ibaba. Maaari po ninyong kopyahin or gayahin kung sakaling kayo po ay interesado na kopyahin or sundan yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Pepe. Yan, gawin po pala nating tatlo yung ating buy pending order dito sa ibaba. Yan, tatlong buy pending order dito sa ibaba at saka dalawang sell pending order dito sa itaas. Yung ginagamit ko pong platform at saka indicators dito ay check na lamang po ninyo sa description ng video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.